Hey guys! Welcome back to my channel. So for today's vlog, ang pag-uusapan natin is yung cost of living dito sa New Zealand. Particularly here in Auckland, New Zealand. So ang basis ko is cost of living here dito sa New Zealand versus yung cost of living sa UAE. Of course, wala naman kasi akong ibang pagbabasehan since for a long time, 16-17 years nasa UAE ang buhay namin, and so ang pwede ko lang i-compare dito sa New Zealand is kung saan kami nanggaling. So ganun kasi palagi yun. Kung galing ka ng Pinas, of course you would compare yung cost of living sa Pinas versus sa New Zealand. And I think kung galing ka ng Pilipinas, 100% sure mahal for you ang cost of living dito sa New Zealand. Kasi, syempre, madaming items dito imported kasi nga, as you know, New Zealand is isolated island. And so, yung shipping fees, mas mahal, syempre, pag in-import papuntang New Zealand. And so, iba-iba ng comparison. So, kung magagaling ka ng Pilipinas, syempre, yung bahay doon, yung rental expense sa Pinas, magkaiba ng rental expense dito sa New Zealand. So, first things first, ang una is, lagi kong binabanggit sa mga videos ko ang op shops or ang thrift shops. So, if you're starting a new life here in New Zealand, it would be practical na yung mga items na sa tingin mo are practical enough na pwede mong gamitin as used items, then go for it. There's nothing wrong in buying second hand na mga items. For most people here na very limited ang budget, halos lahat pinibili nila sa mga op shops. Pero kung meron ka namang baon na dedicated talaga to start a new life here in New Zealand, then nasa sa inyo yun kung gusto nyong bumili ng mga brand new items. Kasi sa mga op shops dito, malinis naman yung mga gamit and maayos yung mga gamit. May mabibili kang mga furnitures, may mabibili kang appliances, small and big appliances. May mabibili kang mga damit, sapatos, kung ano yung makikita mo usually sa mga op shops in all other countries. Pero, ayun nga, I've never been to op shops or thrift shops sa Pinas or sa UAE. Sa totoo lang, hindi ko talaga siya na-experience. Pero kasi dito sa New Zealand, dahil minsan kahit gusto mong gumala sa malls, kukunti lang din kasi ang options. And then, yung parang especially kung sanay kang mag-malling, may inip ka dito na yun at yun lang ang pupuntahan mo. And very limited lang, syempre, yung mga brands na makikita mo sa mga malls dito. So, again, nasa sa inyo yun kung gusto nyong mamili ng brand new o gusto nyong mamili ng second hand. So, number 2, groceries are similar rates lang to UAE commodities. So when it comes sa grocery items, sa meat actually parang mas mura ng konti dito. Parang ganun yung na-observe ko. And then meron mga stores dito kung saan ka makakabili ng fresh fruits and vegetables, fresh meats, seafood, ganun. Tapos, meron din yung maliliit na shops na talagang mas mura compared pag binili mo sa sa grocery stores. So, once na nakapag-settle ka sa lugar dito sa Auckland, of course, ma-identify mo yung mga places na kung saan ka pwedeng makapamili ng mas mura. And then, meron din dito yung mga wholesale
na mga shops. Actually, may Costco dito sa Auckland, pero hindi pa kami nakatry kasi I don't see the need for us na mag-shopping pa sa Costco kasi hindi naman ganun kalaking o bultuhan yung kailangan namin. And besides, may nahanap kasi ako na store. It's called Reduce to Clear. So, yung mga nandito sa Auckland, kung gusto nyong makapamili ng mga items na mura lang, although limited brands, limited yung mabibili mo doon sa store na yun. Pero, ano sila, yung price nila is wholesale price, very discounted rates yung mga mabibili mo doon. So may frozen, meron ding para may makeup, mayroong toiletries. So yun. Sa may bandang Henderson, yung store na yon. So fuel is expensive. In fact, per liter approximately around unleaded 91 is around 2.79 New Zealand dollars, full tank around 120 New Zealand dollars. In UAE per liter was around 2.85 dirhams or 1.28 New Zealand dollars. In short, double the price. So actually, ang nakita kong pinakamahal na commodity dito sa New Zealand is yung fuel talaga. And if you are going to compare it sa UAE price, I think it's not really parang incomparable siya kasi feeling ko lang hindi mo siya pwedeng i-compare sa fuel ng UAE kasi Abu Dhabi is an oil parang emirate, parang ang UAE is an oil country. So, of course, sagana sa oil ang bansang yon, which is why mas mababa ang fuel doon. So, dito sa New Zealand, mas mataas ang rate ng fuel. But, there is a way para makatipid ka. In one of my vlogs, na-mention ko na mostly yung mga vehicles dito are hybrid. So, ang hybrid vehicle, pwede siyang battery operated, pwede siyang fuel operated. So, habang dinadrive mo yung sasakyan, ang ginagamit niya is yung battery. Okay? So, once na palobat na yung battery, ang gagamitin niya, that is the time pa lang na magko-consume siya, mag-start siyang mag-consume ng fuel. And while dinadrive mo siya, ang kino-consume niya is fuel, nag-charge yung battery ng kotse mo. And so, mas nakakamura ka sa fuel. Although, take note of this, mas mahal ng konti yung mga hybrid vehicles compared sa mga sasakyan na fuel lang ang pwede mong, anong term ba doon? Kumbaga, fuel vehicles lang ang gagamitin mo. So, madami dito na pagpipilian and yun yung actually way na para makatipid ka. And secondly, kung gusto mong makatipid ng fuel dito, huwag kang bumili ng super laking sasakyan. Like sa UAE kasi, it's not an issue kung gusto mong malaking kotse kasi nga, mas murang fuel doon. So, habang lumalaki kasi yung kotse mo, syempre, mas mataas ang consumption niya ng fuel. And dito sa New Zealand, maliliit usually yung mga kotse ng mga tao kasi yun nga, nagtitipid sa fuel and mas practical yung mga maliliit na kotse, mas madaling i-park at the same time. And so, tuition fee. So, tuition fee is free and some schools gives free lunches to students, meaning this is less already of your expenses that you have to consider. So, malaking factor yun guys na instead na isasama mo pa siya na iba-budget, diba? Na kasama siya sa regular gastos mo, hindi mo na kailangan isipin yun. So, yun. Next one is rentals. Rentals for one bedroom is approximately around 350 to 400 New Zealand dollars.
2 bedrooms approximately 550 to 590 New Zealand dollars. 3 bedrooms approximately around 620 New Zealand dollars to 670 New Zealand dollars. So, I guess it's almost the same lang naman. Pero, come to think of it, parang mas mura pa nga dito yung rental expense. Kung ang basis ko, yung kung saan kami tumira dati. Actually, mas mura ang bahay ng rental dito compare sa UAE. Okay? So, mobile data package costs New Zealand dollars 103 for 15 GB data, international calls 250 minutes, local calls unlimited, and this package is already for 2 persons package. So I would assume this is a huge savings. In UAE, we're paying mobile data package of 220 dirhams monthly. And then, home internet is unlimited fiber max New Zealand dollars 109. If I remember it right, 450 dirhams per month naman sa UAE. So, on that part, mura talaga dito. Mas mura ang internet dito sa New Zealand. Yan. So, what else? Next one. Computers, laptops, printers, almost same lang naman ng presyo sa UAE. So, although, syempre, limited yung options mo ng mabibili mong specs dito sa New Zealand. Pero, I guess kung hindi naman, diba, kung hindi naman ganun ka-urgent yung particular specification. Kunyari, sobrang taas ng specification ng laptop o ng computer na gusto mo, then you can just order it online. Magantay ka nga lang kasi delivery would be like in a week, or maybe for some countries na medyo malayo pa, would take more than a week bago makadating sa inyo dito. The next one, furniture, appliances, same, but brands are different from what you may have in your country. So, may mga items dito na parang IKEA prices lang. Alright, so, furnitures, dito may mga brands na almost same price lang ng IKEA. Diba sa IKEA nga, very affordable yan. So, at the same time, ang disadvantage ng IKEA quality is hindi siya ganun ka long lasting, diba? Especially pag lumipat ka ng bahay, most probably may masisira dyan na part ng furniture if it's from IKEA. So, apart from that, may high-end brands, meron din ng yung mga affordable brands dito na mabibili sa New Zealand. So, yeah. What else? Appliances. Merong mga brands dito na mahal. Meron din namang brands na same lang rin ng range ng prices sa UAE. So, I guess there's not much difference doon. So, next one would be restaurant food. Not much kasi yung options dito. Pagdating sa buffet options and pagdating dun sa mga fine dining. I guess, available yung mga yun sa mga hotels dito. Pero, I think sa CBD, part ng Auckland, madaming options. Hindi kasi kami nagagala doon dahil mahirap mag-park. And so, yeah, maybe in the future, kaya kong magbigay ng comment about that. So, yeah. Kasi sa UAE, kung i-compare ko siya, like everywhere, there is endless options ng buffet restaurants, ng fine dining na hindi naman ganun kamahal. So, I guess, sa part na yon, I think lamang ang UAE pagdating sa restaurant food. Yeah. Clothing. When it comes to clothing,
Rates are similar in UAE if we're talking about famous brands such as Zara, H&M. Okay? Pag naka-sale. Pero pag regular items, I think it is double the price here. Parang, I just don't know yung ibang brands. Pero kasi marami ring brands dito na half the price ng mabibili mo compared sa UAE. Say for instance, Tommy. Half the price yan ng mabibili mo ng mga items sa UAE. Dito, mabibili mo dito half the price ng kung anong price mo siya mabibili sa UAE. Ano pa ba? And even yung mga high-end brands like yung Marc Jacobs, mas affordable dito compare sa UAE. I guess depende siguro sa brands. So, yun. Yung mga brands dito kasi syempre mas limited compare sa mga brands na makikita mo sa UAE. Kasi UAE is like a fashion, parang fashion world na lahat halos ng brands makita mo sa UAE in most malls, maski saan ka gumala, madami kang pagpipilian na brands. So, yun. Tapos in UAE, di ba may mga outlet stores na mabibili mo na mas mura yung mga high-end brands. Whereas dito, I'm not sure kung meron na range ng prices na ganun. Although may mga outlet malls din dito sa Auckland. Pero I guess hindi lang kami sanay dun sa mga brands dito compare dun sa mga nakasanayan na naming brands sa UAE. So siguro in the long run masasanay din kami, pero for now kasi ayoko munang mag-shopping kasi madami-dami yung mga dala-dala naming gamit from UAE papunta dito. So, and most of those items are brand new. So, at this time, hindi na muna kami magsha-shopping ng mga brand new clothes. So, yun. Ano pa ba? Perfumes. Mas marami syempreng options sa UAE. Alam natin yan. And even sa Middle East. Pero, price-wise, it's just the same. May mga items rin naman na mura dito na mga perfume compared sa UAE. So, I guess, wala naman perfect talaga na pwede mong sabihin na mas mura dito o mas mura sa UAE in all aspects. So, balance lang naman yan. So, dito, one thing na baka hindi nyo pa alam, binabayaran dito ang pagkokolekta ng trash. So, here in New Zealand, it is illegal to throw anywhere you like. Kunwari, sa daan kasi, makikita mo yan yung mga trash bin na akala mo pwede kang magtapon doon ng basura mo. No, it's illegal. Hindi ka basta-basta pwedeng magtapon ng basura dito kung saan mo lang gusto. I mean, kahit na may lalagyan. Kasi dito per bahay, per establishments, merong allocated ang government dito na paglalagyan mo ng basura mo. One is recyclable, like yung mga plastic bottles or anything na plastic na pwedeng i-recycle. Yung mga yon hindi mo kailangan bayaran ang government to collect yung mga trash. Pero like yung general trash, yung mga yan, once na napuno mo yung isang bin, yan, kukolektahin yan, ilalabas mo yan on a particular day every week. Like sa amin every Friday yan kinokolekta. Ilalabas mo yan on Friday morning. Tapos, kukolektahin sa labas ninyo yan, i-empty siya. And dapat may sticker. Yung sticker na yon binibili mo siya sa groceries. So, per bin, it's around $7.50. So, ganon. And every time na kukolektahin yan, kukunin yung
sticker. Kung wala siyang sticker, hindi ko kolektahin yung basurahan mo. So, ganun dito. Yun yung mahal. Next one is, ano pa ba? Salons are cheaper in New Zealand, such as haircut and nail salon, compare sa UAE. So, ayun. In general, guys, hindi mo pwede kasing i-compare ang countries when it comes to commodities or food or goods or product services in such a perfect sense na masasabi mong mas mura dito sa New Zealand or mas mura sa UAE, mas mura sa Pilipinas. No, you cannot say that kasi one thing for sure, it will always come down or it boils down kung ano yung capacity mo and yung willingness mo to spend. So, di ba ganun ang cost of living and yung lifestyle. So, hindi hindi mo pwedeng i-compare yung lifestyle ko sa lifestyle mo, yung cost of living ko sa cost of living ng iba. Kasi, it will always depend on the capacity, number one. Siyempre, depende yan kung ano yung sinasahod mo. And not because you have the capacity doesn't mean you're willing to spend that much. Pwedeng, kunyari, magkaparehas tayo ng kinikita, pero you're not willing to spend that much sa isang products or services. And so for you, pwedeng mahal siya, pwedeng sa akin, mura siya. It all boils down kung ano yung capacity mo to spend and yung willingness mo to spend. And so you cannot compare yung lifestyle ng isang tao sa isa pang tao. Kasi magkakaiba tayo ng necessities at ng priorities sa buhay. And so I think this is the end of this vlog. I hope you can watch more of my videos. Please like, share, and subscribe. And I hope you like this video. See you guys. Bye.